rockin' with it. Hi everyone! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, okay lang ako. Marami akong ginawa ngayon, but masaya naman. Kasi alam mo yun, kahit napapagod ka, basta masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo siya mapapansin eh. Basta laban lang lagi, di ba? At syempre, nakapag-dinner na kami ng bonggang-bongga. Ang ulam namin today ay inihaw na tilapia. Tapos may sausawan siya na, alam mo yun, sobrang sarap. At saka syempre may gulay. O, di ba? So, yun naman ang importante. Gusto ko laging may gulay para laging masaya. So, kanina nakita ko yung estudyante ko. Noon-noon pa to. Tapos ngayon, nasa university na siya. Oh my God! Ang gwapo niya ngayon. Nakakaloka. Yung mga bata talaga, no? Pag bata pa sila, tapos pag lumaki na nagbabago yung itsura, tapos magugulat ka na lang na grabe, ganito na siya kagwapo ngayon. O, di ba? Ang bongga lang. Anyway, ganun din naman ako. Maganda pa rin naman. Charot! So, eto na. May mga nagtatanong kasi sa akin, Mama Sam, tingin mo ba, problema ba yung title holder na sumasali sa isang pageant uli? Depende kasi yun, guys. Una, ako tatanungin mo ha, as long as possible, dapat yung mga title holder, lalo na kung malalaking pageant ang sinalihan nila, katulad ng halimbawa, Miss Universe, tapos Miss World, tapos Miss International, tapos Miss Earth, tapos Supranational, Miss Grand. Kapag mga title holder ka na sa mga ganitong pageant, huwag ka na sumali doon sa iba pang pageant. Halimbawa, katulad nila noon last year kay Antonia, di ba? Si Antonia Forsyth, kilala siya na reyna ng supranational. At si Antonia kasi, nare-remind tayo na isa siya sa mga pinaka parang magandang reyna ng supranational. Siya kasi yung nagbigay ng standard dyan eh. Tapos parang mas nag-level up yung supranational. Ngayon, yung sumali siya sa Miss Universe, maraming nagulat, maraming parang nagtaka. Bakit ka pa sasali sa Miss Universe? Eh, di ba, supranational queen ka na. Hindi naman masama yon kasi syempre sabi kang ganun, valid ka naman sa pangarap mo. Pero syempre, ang iniingatan doon, yung branding ng naging reyna siya doon. 'Di ba yung branding ng pageant na sinalihan niya noon na naging reyna siya. And then, ayun, sumali siya ng Miss Universe na wala yung pagiging supranational queen niya. So ngayon kapag tinitingnan mo ba si Antonia, ang nakikita mo ba kay Antonia ay reyna ng supranational or reyna ng Miss Universe? At eto pa, hindi mo siya makonsider na reyna siya ng Miss Universe kasi first runner-up ang nakuha niya. Hindi naman title holder. So, ang iisipin mo sa kanya ay natalo sa Miss Universe o kaya ay first runner-up sa Miss Universe. Ganon. Tapos, yung supranational queen niya, nabaliwala na. Kasi mas mataas talaga yung rank ng Miss Universe sa supranational. So, ngayon, kapag titignan mo si Antonia ay Miss Universe first runner-up yan. Hindi yung, supranational siya at saka Miss Universe first runner-up. Hindi ganun eh. Talagang may iwan talaga yung tatak na kung ano ang pageant na sinalihan niya at mababaliwala na yung pagiging supranational queen niya. Hindi ko lang alam kung iimbitahan pa to si Antonia sa mga event ng supranational in the future. Hindi ko alam kung tinuturing pa ba siya na reyna ng supranational. So, ganun eh, di ba? Parang feeling ko nawala yung pagiging title holder niya. So, isa pa sa mga tinitingnan ko dito, syempre, okay lang naman sa akin or okay lang siguro magsumali sila, pero make sure lang na dapat maipapanalo nila talaga yung pageant more than doon sa sumali sila pagkatapos maliligwak din naman sila doon. Eh, huwag na lang sila sumali. Di ba? Bakit ka ba kasi mangangarap pa ng more kung meron ka naman ng corona? One crown in your house is enough. Sabi ng gano'n ni Gloria Diaz. Di ba? So, yun. So, nakakaloka lang. And then, ngayon na naman, meron na namang kandidata na
dating reyna sa sa Miss Earth 2016 si Catherine Spin. Ayun siya, talagang gulat na gulat siya kasi parang nagulat daw yung mga tao sa ginawa niyang hakbang sa pagsali dito sa Miss Universe Ecuador. Actually, hindi nagulat. Talagang ganun talaga yung magiging reaction nila na parang, ha? Siyempre, kilala ang Miss Earth na isa sa mga pinakamataas na pageant, and then after, biglang sasali ka sa Miss Universe Ecuador. So, magiging national pageant candidate. So, medyo mahirap yan. At syempre, hindi walang kasiguraduhan kung mananalo ka ba dyan sa national pageant. Palagay natin, okay, malakas yung laban niya sa national pageant ng Miss Ecuador. Paano pag natalo ka? Di parang pinababa mo lang yung ranking mo. And then, paano kung sa Miss Universe hindi katulad ni Antonia na nag-first runner-up ka? Paano kung hindi ka pumasok sa semifinals? O, di ba? Nakakaloka. Kaya, yung mga queens, hindi na dapat sila nagri-risky na sumali pa sa isang pageant. Kasi parang feeling ko, dapat makontento sila kung ano yung brand ng kanilang pagiging reyna at kung ano ang meron sila, dapat kontento na sila doon. Hindi yung nagtatry sila. So, katulad naman daw sa Binibining Pilipinas, ang dami daw mga Binibining Pilipinas queen, katulad ng Miss Intercontinental, tapos sasali daw sa ibang pageant. Sa akin, sabi ko nga, hindi naman sila nag-success na as a title holder doon sa international pageant. So, para sa akin, okay lang. Lalo na nag-open naman yung mga doors na, pwede silang magsisalihan. So, kung kaya nilang manalo, di try lang nila ng try. Di ba? Wala namang masama. And then, di ba? Tawag dito, si Miss Intercontinental, si First Wang, di ba? Sumali siya sa Miss Supranational after niya na maging Miss Intercontinental title holder na. Tingnan mo ngayon, pag tinignan mo si First Wang, parang hindi mo makonsider na she is a Miss Intercontinental title holder. Kasi pinababa niya yung ranking niya, di ba? So, wala Tapos natalo pa siya doon sa Miss Universe Philippines. Tapos ayun, ngayon ang nakatatak sa kanya supranational Thailand. Tapos pagdating sa supranational noong laban niya, kahit title holder na siya doon sa Miss Intercontinental, pumasok lang siya sa semifinals. O, di ba? Parang nawala yung kinang niya. So, na as Miss Intercontinental. Kasi, salihan pa ng salihan sa mga iba't iba pang pageant. Ito si First One, hindi lang to isang beses sumali. Maraming beses, kumbaga, dito sa national pageant at talagang naliligwak siya. So, mahirap yung ganun. And, sa mga sumasali ngayon sa Pilipinas, katulad na lang halimbawa, this is Stephanie na jumujoy sa Miss Cebu. So, medyo delikado yan kasi pag hindi ka nanalo dyan, Diyos ko, Binibining Pilipinas title holder ka na tapos sumugal ka ng Miss Cebu. Paano kung yung iba ang manalo? Kung ikaw yung mananalo as a Miss Universe Philippines, okay yon kasi parang dadaling ka sa Miss Universe Philippines. Pero, wala pang kasiguraduhan na ikaw talaga ang magiging Miss Universe Philippines. Kaya, sabi ko nga, kung sasali talaga sila, dapat talaga yung target nila, ayusin nila ng maigi. Kumbaga para alamin nila sa sarili nila kung okay ba o hindi. Katulad na lang sa nababalitaan ngayon na gusto daw sumali ng isa sa mga title holder din, si Maureen Montaigne, di ba? Na Miss Globe na. Kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, dapat, Diyos ko, galingan niya kasi paano pag natalo ka? Dapat ayun yung tanong mo, paano pag natalo ako, di nabaliwala yung title ko? Mahirap kasi kapag ganon, mahirap sumugal. Lalo na kung parang dapat graduate ka na. So, yon. So, ako para sa akin, okay lang magsisalihan sila, pero dapat make sure lang talaga nila na makukuha nila yung title or magta-title sila. Halimbawa, katulad nito nila Lela Maswani, lumaban siya sa Miss Universe. Tapos sa Miss Universe, nag-second runner-up siya doon. Tapos, pagdating niya dito sa sa supranational, sumali uli siya. So, parang feeling ko, okay yung ganon. Kasi parang galing ka sa Miss Universe, second runner-up ka doon, and then pumunta ka sa supranational, naging title holder ka. Tingnan mo, nawala yung vision ng mga tao sa kanya na second runner-up sa Miss Universe. Ang nakikilala ngayon si Lalela Maswani, title holder na
ng supranational. Diba? So, she's a queen ng supranational. At hindi masama yun. Kasi sumali man siya dito sa another pageant, nanalo naman siya. Napaka-importante din na talaga kung sasali ka, yung transformation mo talaga, napaka-importante nun na dapat tinrabaho mo siya ng maigi, pinag-aralan mo ng maigi, yung transformation mo, dapat talaga lahat yan klaro. So, yon. So, tingnan natin yung mga nagsisalihan ngayon ng mga dating binibini Pilipinas Queen na tapos sasali daw ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Tingnan natin kung oobra nga ba sila ng bonggang-bongga, di ba? So, mahirap talaga to kasi mababaliwala talaga yung title mo. At kapag hindi ka sinuwerte, oh my God. Katulad na lang halimbawa, isa din sa mga nababalita, si Kathleen Payton, title holder to doon sa Eco International. Title holder siya doon. Paano pag hindi siya manalo doon sa Miss Universe Philippines? O di bali, wala lang. But kung ako tatanungin mo, halimbawa sa Miss Eco, lumaban ka. Pagkatapos, sumali ka dito sa Miss Universe Philippines, title holder ka doon sa Miss Eco. So, kung halimbawa nag-second runner-up ka sa Miss Universe Philippines, okay lang, sa totoo lang. Parang nag-level up ka naman kasi. Tapos, parang try mo uli para makuha mo na yung title. Ganon. So, katulad ng Michelle D, di ba? Top 12 sa Miss World. Tapos, natalo sa Miss Universe Philippines, nag-first runner-up. So, parang, syempre, ang hirap nun. Naging top 12 ako sa international pageant, tapos hindi ako nanalo dito. Pagkatapos, ngayon, sumali uli siya. Title holder. So, sumali siya sa Miss Universe. Ngayon, gumraduate man si Michelle D, hindi natin makikita sa kanya yung pangit na, alam mo yon na parang, ay, naging ano siya, hindi eh. Talagang nag-remark sa atin na ang isang Michelle D ay palaban pagdating sa international pageant. So, bongga yun. Kumbaga, level up talaga yung standard niya. Hindi yung parang nag-downgrade. Kasi di ba sa Miss World, top 12 siya. So, bongga. Ang taas ng level. Tapos, bigla sumali sa Miss Universe Philippines. Bumaksak. Kasi nag-first runner-up lang. Parang, you can imagine, top 12 sa Miss World, natalo dito sa Miss Universe Philippines. Grabe yung Miss Universe Philippines natin kapag ganon. Di ba? Tapos sumali uli siya, nag-title. So, yung lumaban siya ng Miss Universe, nag-top 10. Ngayon, nare-remark nyo ba na si Michelle D ay top 12 sa Miss World? Di ba hindi? Ang nare-remark natin na dinaya siya sa Miss Universe. Ganon. So, ako, para sa akin, sa yung nakuha ni Michelle D dito sa Miss Universe is enough na talagang mapatunayan niya yung sarili niya na level up talaga siya. So, ang bongga lang. So, ngayon, hindi man na siya sumali sa anumang pageant, mananatili na si Michelle D ay isang Miss Universe Beauty Queen. And then, top 10 finalists. O, di ba? So, ang bongga lang. So, level up ang lola mo. Ganon. Ay nako, ewan ko. Basta ang alam ko, kung sasali sila uli, okay lang naman. Pero dapat talaga mapag-aralan nila yung tamang galawan, yung bagong timpla, yung transformation, ano ang gagawin nila para maipanalo nila ang pageant na to. Kapag nakuha nila yon, winner sila. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.